talagang klinausap yun ni Direk Onat na, oh, tumingin ka dito, tumingin ka dyan, tumingin ka dito. So parang, oh my God, kaya ko ba? Pero nung napanood mo, shucks, ang galing. So, thank you talaga, Direk O. Janice, yung confrontation yung apat kay Miss Angel, kay Tita Tessie. Ito ba yung huli? Oo, yung nakaganong ka lang. Hindi ka nagsasalita. Pero yung mata mo talaga Anong sabi ng mata ko? Oh, sabi ng Marites mata ako. Marites at the same time. Mayaman pala asawa mo. Oo, yung... Wow, kami, sa amin pala lahat ito. Siyempre, alam mo, actually, hindi mo naman paplanuhin yon. Kaya lang, since dun sa eksenang yon, audience lang talaga ako doon sa nagaganap sa kanila. Hindi ako nakikianap sa kanila. So, syempre, kahit ako parang, uy, dapat maramdaman mo na bago sa akin tong information na to at interesting sa akin. Diba? So, syempre, yun ang importante. Makita na kahit hindi ka naglilinya. Chismosa mode ka pala naman. Chismosa. Alam ni Oji yan. At gusto mo tanongin natin yung dalawang director kung deliberately nga ginagawa nila. Sinadya niyo ba yan? O ano, ito na tayo sa... O nung nag-hit na, sinadya na. Siguro nagsimula yan sa Twitter nung yes. Yung mata-mata acting, tapos na-trending yung mata-mata. So, sila Janine yun eh. Si Janine, diba, lalo na si Janine. Dito natin nalaman, talagang malaki yung mata ni Janine. Totoo. Kasi every time papasok siya sa mansyon, mata-mata di ba? Oo. Janine, ikaw? Opo. Actually, yung mga unang eksena ko kasi bilang Mila, under Direk Onat po yun. So, sinusunod ko lang po yung utos ni Direk Onat talaga na kapag hindi nakatingin sa'yo si Kuya Epi, ganyan, magbigay ka ng Alexa. Kasi nga kailangan maipakita na bukod sa Mila, Alexa naman talaga ako. So naalala ko yung unang eksena, Direk Onat, parang nalilito na ako, saan ba ako titingin? Parang kaya ko ba talaga to? Medyo kinabahan ako noon. Tapos, yung isang scene na parang nagets ko na siya, ay nung ini-interview po ako ni Doña Shelo para mamasukan doon sa bahay. Doña Shelo, Ma'am Feliz, Ma'am Leona, yung parang, opo, may kapatid ho ako sa probinsya, magtatrabaho lang ho ako. Tapos talagang klinausap yun ni Direk Onat na, oh, tumingin ka dito, tumingin ka dyan, tumingin ka dito. So parang, oh my God, kaya ko ba? Pero nung napanood mo, shucks, ang galing. So, thank you talaga, Direk O, kasi I just followed lahat ng utos niya behind the scenes. Style mo yun? Was it... Ginusto pa? Yung mata-mata acting. Actually, siya? Yung mata-mata acting is not a deliberate, it's not a deliberate thing. Ano lang siya, bunga lang siya ng fact na halos lahat ng characters natin sa show are duplicitous. Iba yung pinapakita nila sa kaharap nila at iba yung naisip nila. So, laging, pagkaharap, may ibang sinasabi, pero yung mata, may ibang binibigay. Kasi ano ulit yun, Direk? May iba siyang intent. Duplicitous. Duplicitous. Meron dalawang pagkatao, di ba? Meron isang pinapakita sa kaharap at meron isang may ibang naiisip. Kaya siya mumukhang mata-mata. All the characters kung pansin ninyo, kaya yung mata-mata is really nothing but just that. A character expressing the two sides and the two things that are happening in her mind while she's showing something else dun sa kaharap niyang tao. Nangyayari sa toong buhay, di ba? Ang hangin tayo, meron ito tayong sinasabi sa natin. So, it's really just that. Meron na ba sa cast, lalo na sa mga bago, sa mga director, na napaiyak ninyo kasi nga hindi maka-arte ng tama? Tapos napa-arte nyo dahil pinagalitan nyo or na-motivate nyo ng gusto? Wala namang napagalitan. Na-motivate siguro. Oo. To be fair, kasi marami, bukod dito, meron pang mga ibang cast members na mga baguhan din na parang first time lang nila o second show, parang gano'n, na they need to be at par with what the story is all about, kahit na support. Meaning, there are no small roles, only small actors. But kailangan maging at par din sila kahit support yung role nila. So
kailangan mo rin silang i-motivate, kailangan mo silang turuan kung paano gawin yung mga eksena na required na para sa kanilang gawin ng tama. So, yes, meron naman. Okay. Ibang style kasi nung Ona at saka nung Andoy eh. What's your style naman, Direk? Ikaw, may ganun ka na ba? Napaiyak? Wala sa track record mo kasi yun eh, na nagpapaiyak, tumatalak ka. Sorry, maalam ko, pero Parang sweet naman kami ni Direk. parang hindi ka ganun, Direk Andoy eh. Chika! Ginudge mo ako doon. Direk, how are you different from ano? Baka gusto rin malaman ni OG, baka the directing style. Actually, nagkakamuloyan ka ni Direk Andoy ng style eh. Kasi ako naman, si Direk Andoy would be very vocal about reprimanding the actors. Ako, I try to encourage them and doon sa tanong kung meron bang napagalitan or napaiyak, lahat naman ng actors na involved sa show na to try their very best to come up with the best performance na kinakailangan sa mga eksena. And even the young ones actually, nag-step up naman sila lahat. Siyempre, iba-iba yung level na pinanggagalingan din ng lahat eh. So some of them, kailangan mo i-push ng konti para marating yung gusto mapuntahan. But ultimately, everybody stepped up and na-accomplish na nila yung hinihingi ng mga eksena sa kanila without, na walang involved na karahasan.